Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? Again, we still have to determine through CCTV. We'll have to review the footages. We'll stop at the word suspect kasi pag nilabel namin yon, eh meron ng conclusion na rin yung iba. But Initially, we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nilang kung sino sila. But I'll Perceived stop there. NBI daw? Perceived NBI, sir? Perceived We'll NBI. not confirm No muna. questions, sir. No, it's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumptuous regularity na hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation. Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir? Please do not ask questions that are leading. Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, Do Secdong. not ask questions that are How about leading Sen you. Bato? Please do not ask Senator Bato de la Rosa, how is he, sir? Let me talk to Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay, I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please. What's the, walang motive pa, sir, kayo You nakita? cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that. Even kung paano po nakapasok, We do sir? not know either. We have to review the CCTV. Sir, wala rin nag-pursue, sir. Walang Wala. umabol. Protection lang ang number one. One reason we cannot tell you, ongoing pa. Tapos di ba Ongoing pa. tapos There's two buildings. So it's ongoing and we don't have to also what you call this telegraph dun sa investigation. But we're all doing what we can. And OSA is there. The PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL. But the Senate is safe. Sir, wala pa, sir. Kahit isa, sir. Senate is safe, sir? all the floors. We are keeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each and every person in that are not essential here. May pasok po ang Senado bukas? So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga dumating yung articles of impeachment at may meeting coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. We have FB Live, sir. Yes. We have FB yes. Live. Thank you. Thank you. Kung meron kayong videos, please submit it to those for our investigation. Sir, No one's under custody. Pero persons of interest meron. Wala pa rin. Sen, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secured? It's secure, nakaalis na rin yung mga taga-house. I just assure you, kung ano nasa constitution, ano sa rules namin, may precedence din to. It's just the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially katamit sa secretary. So I'll just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang constitution, ano batas, ano precedence, susundin natin. SP, is the Senate safe? Is the Senate safe as of now? We're making sure that is now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe it, you know, and at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. So categorical safe na ang Senado? Hindi namin masabi kasi I mean, it's secure. It's secure. Secure. But All senators are secure. All senators. All senators. How many senators are inside, sir? I think we were complete sa majority Trece? except Chiefs. I don't think Dose. there's anyone from the minority there. Parang wala. 12. Unless may nasa opisina. Inside You are all here right now? Yung 12? Nasa loob pa? Yes. yeah. Except for Sen Bato. Yeah.
Senator Bato, sir. Senator Bato. And Senator How about Sen. Robin? Villar upstairs. Yes, also here. Also here. Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. Magsisiuwian po ba kayo, sir? Or dito lang We'll kayo? coordinate muna with the PNP. Kami na bala. I will Advice ng It is my duty to ensure the safety of all the senators. Whether it is safe to go home or not, I will make that call. Okay. And I will make sure that they are safe to go home. Okay. Okay? Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also personal opinion no dito po sa nangyaring shooting sa loob po ng Senado kanina. At ito nga pong live ni Senator Alan Peter Cayetano kasama itong si Secretary ng DILG na si John Vic Remulla ay idinidetermine pa daw nila no yung mga suspect dito po sa pagpapaputok dito sa loob ng Senado. At hindi pa po yan masasagot ngayon, mabibigyan ng konkretong kasagutan dahil ina-identify pa po nila kung sino itong mga tao na to, kung ilan tong mga tao na to at anong agency or kung ano bang kinabibilangan nitong mga tao na to no. At ayaw naman nila magbigay, tama nga naman, magbigay ng speculation na hindi na nila mababawi pa. Syempre 'di ba, alam naman po natin sa social media, mahirap naman po na magbigay ka kaagad no ng iyong konklusyon dito sa nangyari. So hinihikayat po ni Senator Alan Peter Cayetano at ni DILG Secretary John Vic Remulla kung meron kayong mga video no, lalo na yung mga media na naka-live kanina during the shooting incident ay ipadala no sa OSA o sa kung sino man, PNP na pwedeng pagbigyan ng ebidensya upang nang sa gadon ay matrace no kung sino nga ba talaga itong mga suspect na ito at kung ano yung motibo nila sa bakit ginawa nila itong shooting o pamamaril sa Senado. So ito ay nagbigay kasi mga kababayan ng takot no sa syempre sa mga senador, sa mga staff diyan sa media and also sa atin no na mamamayang Pilipino na ano na nangyari. 'Di ba? Isang gobyerno no na pati mismo sa Senate no posibleng mangyari yung mga ganitong insidente. So sa atin ay isang nakakaalarma no na kahit na sa Senado pwedeng mangyari yung mga ganitong nakakatakot na pangyayari. So how much more kung mangyari sa ating mga ordinaryong Pilipino yan na wala tayong security guard, wala tayong protection. Ang isa pa nga sa nakakalungkot dito mga kababayan is yung sinasabi ni Senator Cayetano na hindi natin alam kung ito ay gobyerno sa gobyerno malaking threat nga talaga to o nakakatakot no, 'di ba? At dapat alamin no kung ano ba talaga yung mga pangyayari talaga sa likod na itong shooting na to. At marami po kasi talagang kumakalat ngayon sa social media na di umano mga NBI yung nasa likod nitong shooting no. May mga tanong na ganyan pero syempre hindi pa rin po yan napapatunayan mga kababayan at yan po yung aalamin natin. Yan po yung dapat nating abangan na malaman yung tunay na suspect at ano yung rason bakit nila ginawa yun, ano yung intention nila. Ito ba ay sa pilitan nilang pagkuha kay Senator Bato de la Rosa o dahil ba to sa impeachment ni VP Sara Duterte. So ang dami na no, ang dami ng haka-haka, ang dami ng kumakalat sa social media, ang dami ng mga nagbigay ng kanilang mga komento o yung mga pakiwari nila dito nga sa nangyaring kaguluhan sa Senado. So mapapansin natin mga kababayan na nagsunod-sunod yung kaguluhan na to nung mapalitan itong Senate President no. Doon nag-start yung parang tumagal yung bigay nung articles of impeachment ni VP Sara Duterte dito sa Senado. So, di ba alam naman po natin na dito sa lower house ay atat na sila na maipasa yan sa Senado. Kumbaga forthwith nga sila ng forthwith, di ba? So, dito naman, inassure naman dito ni Senator Alan Peter Cayetano na once na dumating sa kanila, which is dumating na, ay uumpisahan na no at mag-uusap na sila kung paano nila haharapin itong impeachment laban nga po kay VP Sara Duterte. So, ito na yung
way mga kababayan no na para marinig yung side ni VP Sara Duterte at kung ano yung mga nilalaman ng articles of impeachment na yan. Kaya dapat na talaga na masimula na yan para matapos na din no once and for all itong nangyari. Yun lang naman yung ano natin eh. Wala naman tayong problema sa impeachment na yan, nangyari na yan. No, ang nais lang natin ay mabigyan ng patas na pagtingin o naaayon sa ating konstitusyon itong sasaalang-alang ng impeachment po ni VP Sara Duterte. So, tignan natin mga kababayan at subaybayan po natin yan sa mga susunod na araw kung ano po yung mangyayari. Pero for now mga kababayan, itong nangyaring shooting dito sa Senado ay dapat din nating alamin kung ano yung tunay na dahilan bakit nangyari ito at ina-assure naman ng secretary ng DILG na si John Vic Remulla yung safety ng mga senador no at yung PNP ay nandyan din at lahat ng mga makakatulong mga security guard ay nandyan din upang bantayan at protektahan po yung mga senador at syempre yung mga staff po nila dyan. So again mga kababayan, ito po yung nangyaring mainit na sitwasyon kanina dyan sa Senado, sa loob at labas, grabe. Hindi na talaga tayo magkamayaw at talagang yung Facebook account natin mga kababayan ay talagang mababasa mo sa mga walls na kahit mga ordinaryong Pilipino, yung mga, alam nyo yun, yung mga friends ko, mga taong kilala ko na tahimik lang pagdating sa politika ngayon ay nagrarant na, nagsasalita at nagbigay ng kanilang mga saloobin at damdamin na natatakot sila at hindi nila maunawaan yung nangyayari. So, ito yung sad realities mga kababayan na nangyayari po sa ating bansa na tayo mismong Pilipino ang nag-aaway-away at nandahil lang no sa siguro yung pag-aresto na nais ng mga gustong pabagsakin itong si Senator Bato de la Rosa na ipadala sa ICC kagaya ni dating Pangulong Duterte. So again, paulit-ulit kong sinasabi kung nagkamali or may pagkakasalaman itong si Senator Bato, dapat dito siya litisin. No? Tanging Pilipino lamang at bansang Pilipinas lamang yung hawak dyan sa kaso niya at yun lang yung tanging huhusga, yung husgado natin. 'Di ba? At wag nating isuko yung soberanya natin, no? Dahil fully functional naman talaga yung ating justisya, no, dito sa ating bansa. So again, maraming salamat mga kababayan sa inyong pakikinig. Please comment down below kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Kung ano ba yung sa tingin ninyo yung magiging magandang solusyon para matapos na itong kaguluhan na to at makabalik na talaga tayo sa tunay na problema at dapat ayusin ng ating mga pinuno upang nang sa ganun ay hindi tayo left behind at maibsan na yung kahirapang nararanasan ng ordinaryong mga Pilipino. Maraming salamat po.